Eh, mas gusto ko nga, 24 hours umaandar yan eh. Tsaka mas gusto ng yeluhan yun. Yung umaandar siya ng andar, ayaw niya ng pinapatay-patay palagi. Kasi pag nakuha na niya yung momentum na gumagawa siya ng yelo, magaang na sa kanya lahat eh. Di ba yung mga condenser niya? Parang aircon. Yung mga aircon na ganyan, di ba tuloy-tuloy naman ang andar, di mo pinapatay. Mapapahinga lang yan pag nililinisan na eh. Di ba sisira? Eh, ganun din naman eh. Cooling system din naman yan. Cooling system din yun. Yun lang yun. Mas gusto ko, bumalik agad ang puhunan mo dyan. Kaya gusto ko, bugbugin mo sa gamit. Sabihin, gamitin mo na gamitin. Well, sa ice, bago lang ang product ng ice sa Pilipinas eh. Dati si Mr. Priest lang ang nakakakilala sa yelo eh. Eh nung pumuputok sa social media, ang dami nag-i-import, dami nagpaparting. Sabi ko, papaihuli ka pa ba? Dami nag-aanap sa akin. Sir, bago pa lumabas yung mga nandyan sa social media nagbebentahan ng yelo na tonelada, boss. Carry ko na talaga yung yelo na to. Kung nakapanood nyo na sa vlog ko, lagi na ito yelo. Kaya lang hindi yan cube. Tube po yung na binibenta nila, ito cube. Kamukha ng binigay ko kay Sir Romeo, kaya na po yun. Yung maliit lang, yung ganito kalaki. Kaya po yun. For start, para at least yung tubig kasi namin, yun na tayo. Parang ang nangyari po, sir, diniscount kita ng 100,000, bumili ka naman sa akin ng 120. So, ganun din, bumalik lang din. So, parang freebies na lang, sabi mo na. Parang freebies na lang yung purified system ko. Parang ganun. Yung tubig namin, galing sa, ilang gano'ng kalalim? Ano yun mga 50 na tubo, na 20 feet. Yeah. Na 20 feet. Free-flowing. Tapos free-flowing yun. Yun ang matatapon na. Congrats! Actually, ang flow rate ay 20 liters in 19 seconds. Congratulations, ang lakas po ng Ilang taon na yun na nakagano, tinatapon lang namin sa Wow. river. Wow. Kaya sabi ko nga, sayang naman ito. Hindi naman sayang kasi bumabalik pa rin naman sa environment natin Yun lang. Oo. Kasi ang nangyayari lang naman po doon, kung malalaman nyo lang kung paano gumagana yung free-flowing, just happen lang po na mas mataas po yung nabutas nyo. Kumbaga yung river kasi sa ilalim ng lupa, kaya nagpe-free-flowing po yun. Mataas po yung water elevation nun, na bumababa pa ganun. Kaya pumupunta doon sa ibabaw. At kung lumabas man yun, babalik lang din sa river. Sabi nung papunta ng dagat. Dagat. Okay lang din naman po kahit sa dagat. Wala tayong magagawa. Doon din talaga pupunta lahat eh. Talaga pupunta lahat. Lahat ng fresh water na maghahalo sa dagat, pag nag-evaporate, magiging tubig ulan, babalik din naman sa'yo yan. The nature will heals itself, sabi nga natin. No problem about it. Di yan sayang. Parang nakakahinayang lang tignan on our logic thinking kasi tumatapon eh, di ba? Libre na nga, tumatapon. Correct. Pero, sir, ilang dekada na po na nagtatatapon yung tubig dyan sa Santa Fe, dito sa mga bulubunduking lugar na naka-host. Hindi na uubos ang tubig eh. Ilang decades na yan. Tsaka talagang hindi namin tinitreat, kumbaga nga. Actually, malinis yan eh. Walang filtration talaga. Diretso ng inom. Drinkable, no? Pero sir, ako, may I suggest, comment ko lang, ipatest nyo pa rin before nyo inumin. Saan nagpapatay? Ano po, pwede naman po magpatest sa DOH po. Pwede magpatest doon. O kaya sa mga water laboratories. Pwede yun. 350 pesos lang. Hindi, 350 pesos lang yung bacteria. Kasi walang problema sa TDS eh. Ang concern natin, baka may bacteria. Yun. Mamaya iniinom mo, may pickle pala. Siyempre, hindi mo naman nalalasahan. Ilan naman ang concern ko. Kasi siyempre, sir, sa daming tao ngayon, Yes. di ba, ang nasa bahay, na nasa ilalim din ng lupa. Pwedeng po mag-sprout dun yung yung hindi naman po seal type yung mga Poso Negro sa Pilipinas, di ba? Sa probinsya, puro hukay lahat yun. Sa probinsya, mga ganun po kasi na na situation. Wala po kasi tayong proper na na paggawa ng Poso Negro actually. Hindi na improper lahat eh. Wala tayong kinonsidered na dito yung sewage water natin, dito tatapon lahat. Wala naman tayong ganun eh. Yes, di ba? Wala eh. Pero yung sa amin, talagang, ilang inches yung 2 inches. 2 inches puno. Tapos 15 na tubo yun, pailalim. Halos mineral water din. Yeah. Pero hindi pa namin napatay. Ano lang, ipatest lang natin sa bacteriological para sure lang po tayo na hindi tayo magka-amoebiasis kasi it's better to... Kaysa ma-blame ka, di ba? Boss, kapag may amoebiasis ka, hindi nagagaling yan. Hindi nagagaling yan, boss. Nandyan na sa bituka mo yan. Kapag na one time ka lang. So, dapat yung pala ang gagawin. Yes. One time ka lang, boss. Kumbaga sa akin, it's a gently reminder, boss, na you might consider ipalaboratory nyo before nyo inumin. Kasi you can drink, wala naman nangyayari sa inyong masama. Yeah. Pero, one time ka, boss,
protozoa, nadali ka ng bakterya, hindi na mamamatay sa tiyan mo yon. Kapag nagtitrigger yon, diretso ka sa ospital or kailangan lagi ka may ersiflora. Gusto mo ba yon? Di ba? Lagi ka merong kailangan ininom ng lactobacillus para lang hindi ka ma-dehydrate. Kasi ma-dehydrate ka eh. Every time na iinom ka ng tubig, lalo hindi ka familiar sa lugar at ginagawa mong daily consumption yan, pa-laboratorio mo, para sure. Para sure lang. Back to 300 pesos lang, 350 pesos ang lab. Ang mura. Ito lang po yung sinasabi ko sa'yo. Kaya na po yan. Compact design, hindi ka kaya ng space. Ito lang po, isa lang yan. Sa 1 tonner. 1 tonner yan. Ito po kasi pag nakasara. Ito yung tsura niya pag nakasara. Pag nakabukas, ito po yun. Ito yung laman. Purified po yan. RO system po yan na maliit. So, yan po yung may recommend ko. So, Ito kasi fully automatic yung system. Ang kagandahan po niyan, kasama ang monitoring center mo. Every time na may tubig na nire-release po yan, namomonitor mo ilan ang TDS niyan. Kasi may digital yan eh. that's Nakikita mo, ano mo yung TDS niyan, anong quality ng tubig na lumabas dyan. Kaya ito yung na-recommend ako. Price is 1.7 million. Pag cash po tayo is 1.6. 300K, 2 tonner ka na. Kompleto na po lahat, wala lang delivery. Parang ganon. Kasi pag pumunta naman doon, kasama technician, installer lahat. andun na. Oo, kumbaga hindi yung iniisip mo na delivery lang yan. Hindi. Delivery and installation po yan. And training, andun na rin. Oo. Another thing, yung halimbawa, assuming na yung 1 tonner, ano yung requirement na housing, something like, Okay, ang mga 1 tonner po kasi natin, usually, hindi po siya water-cooled, air-cooled yan. Kaya nga kung gusto mong mag 2 tonner, di mag 2 tonner, 3 tonner, ganyan. Merong water cooler kasi ang water evaporator, yung water cooler ang tawag natin doon sir. Yun po, included na rin po kasi yun. Sa 1 tonner, built-in na. Yung Built-in yon na air, air lang. So, pero sa 2 tonner, kung iniisip mo, sir, na ang 1 tonner, ilalagay ko sa loob ng shop, you might consider na lagyan natin ng duct tape yon or exhaust line para lumabas po yung hangin niya na mainit. Parang sa aircon. Kung nilalagay mo sa loob. Pero kung nasa labas lang, wala siyang issue, wala siyang problema. Pero yung mga water-cooled na ganyan, yung water-cooled niya, ilalagay natin sa labas, tapos lilinyahan namin yung tubo papasok doon sa yelo mo. Yun kasi magpapalamig sa kanya eh. Parang konti na lang, 2 tonelada na, no? ayun nga eh, parang, Sa amin, sir, every 300,000, 1 tonelada na dadagdag. Tingnan mo yung 3 tonner ko, 2.6. pero parang, kung baga nga sir, start pa lang kami. Oh. Okay, pwede natin i-start sa 1 tonner. Pag nabitin, tsaka mo dagdagan. Paano mo dadalagan? Iba na yung setup. Ibang makina. Dagdagan natin ng isa pang makina. Saka sir, ganito. The more na lumalaki yung makina, the more na nagiging efficient po yan. Yeah, I understand. Efficient pero yung sa- requirement naman niya sa power. Isa sa mga magiging dapat yung Hindi, may phase converter naman ako eh. Well, consumption sa electricity, parehas lang yun. Mas matipid pa rin po ang makabilis kang makagawa ng yelo compare sa matagal kang makagawa ng yelo. Same thing lang din yan sa ganito. Bumili ka ng 1 HP na aircon, nilagay mo sa ganito kalaking facilities, hindi nag-automatic. Nako Brad, wala ka sa kuryente yan. Samantalang bumili ka ng 4 horsepower na aircon, nilagay mo sa ganito kalaking facilities, pag nakuha yung temperature, mag-automatic off, di mas matipid yun. Doon sa brownout, sir, wala akong magawa. Not unless maglagay tayo ng solar, battery operated, ganyan. yun. Ang 1 tonner ay ilang ano yun? 12 kilowatts Ang yun. 1 tonner is 9. 9 horsepower, pero yung all kasi, or yung system. the whole system kasi yung pinag-uusapan, sir eh. Sa whole system natin, sir, 23 horsepower, sir. 23 horsepower yung The rest na model, lahat ng motor? lahat na. ilang yan? 1 tonner? Yes, 1 tonner po yan. 5 tonner po pala. Ito lang siya, 3 horsepower yung motor. Pero ito na yung consumption niya, di ba? 9 kilowatt, yan yung consumption niya, power consumption. Kasi may ano yan eh, cutting, compressor. Ito yung pa yung magiging price in case. As of now, yes. Ito pa rin, di ba? Yes, ito pa rin po, sir. Pwede bang mabigyan mo ako ng pricing for itong 1 tonner and 2 tonner? Apo, pwede po. Ito po isasend ko sa inyo. 1 and 2. 1. Plus yung kailangan natin na... Apo, sige, send ko po. Ipakisend kay sir yung 1 tonner and 2 tonner. Kahit yung old price, okay lang yun. Hindi ko pa naharap sir yung kung paano yung computation ng Kaka-resume lang kasi ng office. Kaka-resume lang. Dalawang araw na ba, no? May tanong pa po ba? Ay, Yes, sir. Ang warranty, Warranty. We have 1 year warranty po. Nakalagay naman dito. Lagi din namin sa kontrata yan. Okay. Pero ang aming service po ay lifetime.
Meaning to say, huwag ka na magtatanong sa akin, saan kami magpapagawa pag nasira? Dahil gusto ko sa akin ka tumawag. Siyempre, dito ko tumawag. Kaya lifetime service warranty. Kaya lang hindi kami sumasagot ng hindi office hour. Office hour po ay tawag. Monday to Saturday naman kami. Pero yung travel, hindi kasali. Doon sa mga motor, Motor na... Kasi na-over-inter niyan yung mga compressor. 1 year tayo sa motor. 1 year replace warranty tayo. In case na masira mo. God forbid. Kung masisira mo. Mas gusto ko nga, 24 hours umaandar yan eh. Tsaka mas gusto ng yeluhan yun. Yung umaandar siya ng andar, ayaw niya ng pinapatay-patay palagi. Kasi pag nakuha na niya yung momentum na gumagawa siya ng yelo, mag-aang na sa kanya lahat eh. Di ba yung mga condenser niyan, yung parang aircon. Yung mga aircon na ganyan, di ba tuloy-tuloy naman ang andar, di mo pinapatay. Mapapahinga lang yan pag nililinisan na eh. Di ba sisira? Ganun din naman eh. Cooling system din naman yan. Cooling system din yun. Yun lang yun. Mas gusto ko, bumalik agad ang puhunan mo dyan. Kaya gusto ko, bugbugin mo sa gamit. Sabihin, gamitin mo na gamitin. Well, sa ice, bago lang ang product ng ice sa Pilipinas eh. Dati si Mr. Priest lang ang nakakakilala sa yelo eh. Hindi naman yan dati nung pumuputok sa social media, ang dami nag-i-import, dami nagpaparting. Sabi ko, papaihuli ka pa ba? Dami nag-aanap sa akin. Sir, bago pa lumabas yung mga nandyan sa social media nagbebentahan ng yelo na tonelada, boss. Carry ko na talaga yung yelo na to. Kung nakapanood nyo na sa vlog ko, lagi na ito yelo. Kaya lang hindi yan cube. Tube po yung binibenta nila, ito cube. Ngayon, nung hinahanap na sa akin ng mga, meron din ba kayong tube? Wala pa. Sabi ko, wala pa kasi hindi pa ako nagpaparating. Kasi importer din ako, sir eh. Another thing is, Yep. one of the target na customer namin ay yung mga exporter, yung shrimp. Shrimp farm. Kailangan ba ng yelo yun? Pag dadali sa Manila, Sa Manila, dadali. Oo. Tama. Kaya lang, sir, kapag may isa kang 1 ton na yelo, purified, kung purified lang. Hindi yung pwedeng haluan na yun. Yun na yun. Kasi ang requirement niya ay 1 ton every 2 weeks. 1 ton every 2 weeks. Kayang-kaya mo yun. 2 weeks nag-ano sila. Kayang-kaya mo yun, sir, na supply. nagdadala sa Manila. 1 ton every 2 weeks. Kayang-kaya mo i-supply yun. Ano ka na 1 ton per day ka na, Ayun boss nga. 1 ton na isang araw mo. Siya At saka, every 2 weeks pa. Hindi ko alam kung ano yung ginagamit nila na type ng ice na may iba parang sinasabi. Wala ko ano available. Pwede na yung Sir, ang yelo po, yan na po yan. Ngayon, kung ayaw mo nang malusaw agad, budburan mo ng asin para tumagal ang buhay. Yun lang yun. Lagyan mo ng ipa. Kung ayaw mo basta-basta malusaw. Parang sa ice cream, di ba? it kasi yung pinakang mahal ata na Dry na ice? shrimp. Alin? Yung baname. Siyempre, ayaw naman natin na lugok yung baname, di ba? Saka ako naman, sir, hindi naman nagtatapos yung namin sa yelo lang. Kapag kailangan mo ng automatic sealing na plastic, meron din ako. Kumbaga, sir, ganito. Since pinasok na lang din ng yelo, pasukin ko na lahat. Lagyan ko ng cold storage. Lagyan kita ng automatic sealing machine. Actually, yung cold storage, Meron din ako, sir, parating. baka mamaya maging pa yun ng ng Hindi kasi, municipality. yes. Actually, yung mga cold storage, kailangan niya ng mga vegetables, mga kung ano-ano pa. Since- Pero yung yellow mo, parang di malusaw. Simple lang yan eh. Nakita mo square na yan. Yan yung pinaka-ice machine mo. Ngayon, yung binibili mo sa akin na 1 tonner, wala namang cold storage. Parang yan lang yung binili mo. Di ba? Wala kang cold storage eh. So, yung pinaka-cold storage nito, yung nasa ibaba. Na kahit 24 hours dyan yan, hindi yan malulusaw. Yung yelo. Dyan sa bucket niya. Ngayon, ang pinaka-bucket mo, yung malaki na. Kasi nga, toneladang yelo na yung ini-stock mo. So, yun, meron din ako nun, sir, pagkakailangan mo. 2x2 by 10 yung parating ko. 2 meters. 2 meters by 2 meters by 10. 2x2 by 10. Malaking chest freezer. Yes, malaking chest freezer. Meron akong parting yan, 2. Pag kailangan mo lang. So, kumbaga, sir, ganito. Pag dumating yung mga stocks ko, tignan nyo po, baka magustuhan nyo, you might adapt doon sa negosyo mo. Kung may paglalagyan tayo. Kumbaga, Follow natin niya yung kumbaga, sir, ganito. Yung innovation naman natin sa yelo, tuloy-tuloy. Kailangan mo ng automatic sealing na yelo, meron ako. Automatic bagger, meron ako. Ayun, napakita ko sa video para at least may idea po kayo. Pinost ko yun sa nagpagawa na rin ako ng sarili kong ice bag. Pag kailangan mo, susuplayan din kita. Ang itsura po niyan, ganito. Oh, that's Oo. Ngayon, ginawa ko lang na logo ng Watermax para identify na Watermax yun. Kahit saan ko gamitin, pwede. Kumbaga, universal siya. Tapos, ito na may mga parting natin. No? Automatic bagger po yan. Bagger. 5 kilo na yelo. Ito, sir. less na ang Less ng manpower sa mo niyan. contact. Ay, di less ang Sensya na malabo yung video. Ayun, no? Pag sealed na ganon, bag. Ayan na yan, nakabag ng ganyan. No?
nakabag na siya agad. Tapos, kumbaga sir, kung meron kayong idea na gusto mong expansion yung yelo mo, meron naman tayo. Ito yung mga parting ko ngayon sir, yan o. Tatlong tonelada yan, oh. Ganyan yung yellow niya. Tapos, silver na po siya. Ayan, ang laki niyan. Mas malaki to dyan. 3 ton. 3 tonelada yan. Ito, nasa, dalawa yan. Oh. Akin yan parehas eh. Tapos, asan na ba yung pakikita ko sa'yo yung pati forklift, narating ko na busit. Baka mahirapan tayong idalhin doon sa'yo eh. Baba. Don't worry. Pag nag-deliver po doon, yung forklift ko nakakarga rin sa truck. Ganun talaga eh. Kailangan kong ganun eh. Pinarating ko na para at least hindi tayo nahihirapan magbaba. Kawawa din yung mga tao ko, sir, nahihirapan magbaba eh. Bili ako 2 forklift, isa maiwan dito, isa sumasama sa deliver. So, dali. Unti-unti lang. Hindi ko kayang biglayin, sir eh. Mahal ang forklift eh. Ito yung pinarating ko, sir. Ganyan eh. Ayan, 2 tonelada, binubuhat. Ayan, bang. Ayan, di ba? Madaling ikarga sa truck yan eh. Ang problema ko, pag malaking forklift naman, hindi ko may karga sa truck. So, sabi ko, kailangan ko yung maliit lang. So, don't worry, yung update na tuloy-tuloy yan eh. Nadanganan sir, pag nag-order ka sa akin, pati yung machine mo, makikita mo, dito na pala yung makina. Sikat na yung makina mo. Ganito lang sir, kung sakasakali po na medyo mataas ang kanila. Kasi dapat hindi tayo mataas sa labas eh. Kung maaari, dapat mas mababa kayo sa presyo ng tracking sa labas. Para yung mga client natin, natin yan eh, kumbaga extra perks natin yan sa kanila. Ganito sir, ihahanap ko, kung magtatanong po ako ng tracking provider, magkano po ang isang load ng truck papunta doon sa inyo. So kahit sumunod na ako sa presyo, walang problema sa akin. Dapat mas mura ang delivery charge natin compare sa kukuha ka ng delivery services sa labas. Kasi pwede niyong gawin yun eh. Product ko yun eh. Kumbaga, yung truck ko, kaya ako binili yan para mag-benefit din. Hindi ko para pagkakitaan pa, kundi para mag-benefit din yung mga client ko kagaya nyo. Yun talaga ang reason ba't ako nagpupundar ng truck. Hindi ako tracking business, actually. Di ba? Kung pagkakakitaan ko pa yan, hindi na. Kaya nga dito, sir, napansin nyo, delivery charge namin na Manila, Pangasinan, 5,000 lang. Apakamura nun. Anyway, so gano'n na lang po ang usapan muna natin. Hindi pa final yung 60K, ha? Hindi final yon. Huwag muna kayong matakot doon. So after dito, pupunta kayo ng Mindoro. Siya yung taga nandun eh. Permanent. Pero after dito, meron pa kayong mga lakad sa Manila. Siyempre, galing kayong Mindoro pa. Ang layo ng binyahe nyo. Yung yelo namin, sir, may utang yan. In case, huwag kayong matakot mangutang. Para in case na magbabranch kayo, may pambayad na kami dyan kasi kumikita na yelohan namin eh. Ibig sabihin, kahit dumalawa ka sa akin, walang problema. Sabihin, boss, ganito, kunyari, nakakapos na yung isang, kunyari, 1 tonner muna, kumikita na, kinakapos ka. Order ka sa akin, kahit installment mo yung pangalawa, walang problema. Bakit? Kasi kapag ka nakakapos ka na sa sales mo, sabihin, kailangan mo na. Ngayon, hindi ka natatakot na magkuha ng installment kasi nga, mayroon ka pambayad eh. May tumatakbo yan eh. Kesa yung kukuha agad ng installment ng, di mo pa nga alam kung kita. Di ba? At least hindi ka nag-experiment, di ba? So, ilang kayo magkakasosyo nito? Pito kayo nakakapatid. Hati-hati kayo. Ito kayong hati-hati dito. Sa 7 hati-hati, andali. Kung 7 hati-hati yan, 2 million divided by 7, 285K lang each head. 300,000 lang kayo, sir. Basic. Kung sa sa 2 tons. Pero konti talaga ang difference ng 2 tons at saka 1 ton. Kunti lang eh. Ang lang dyan, ang magkakadiferensya kasi dun sa OPEX mo. Siyempre, iba yung takbo ng 2 tons. Correct. Depende kung Kuryente na, may utilize mo lahat yung iyong production. Ay kung mai-standby mo lang din ang hindi mo Malulusaw. Karamihan naman, sir, sa experience naman namin, karamihan na bumili ng 1 ton sa amin. Sinasabi, sir, hindi namin alam na makakapos kami. Commonly, kinukwento ko lang din naman sa inyo. Nagsisisi sila na bakit itong 1 ton ang bin namin, dapat yung 3 tons na, 2 tons na. Parang ganun. Kaya nga, ang puro parting ko ngayon, puro 5 tons, 3 tons. Kasi, ini-explain ko na lang na, konti na lang ang dagdag niya, 600,000, 3 tons na eh. Na-explain ko na lang ng maayos. Yan, kagayan, sold out na mo yung mga parting namin na yan. Ito, madali ibente, yung ganito kaliit. Ang dali ibente, kasi kagaya niya po, marami po ang takot magnegosyo sa yelo. Panimula, okay pa yan. Kumbaga, 300, 400,000, 600,000 ng investment, hindi na masyado masakit. Kapag ka tonelada na ang pinag-usapan, milyon na ang puhunan eh. Mapasok sa milyon eh. So medyo natatakot sila na mag-invest doon.
Not only marketing, sir. Kailangan mo talagang i-alok yan sa mga, kagaya nyo, meron kayong ginawa na hatchery ba yung sa hipon? O yun, target market Kaibigan na yun, kaibigan ninyo. So, kakausap lang kayo ng iba pang negosyo na nangangailangan ng May yelo. probably siguro, may mga 7-Eleven na rin sa amin eh. 7-Eleven, duda pa ako sa 7-Eleven kung makukuha tayo. Kasi medyo mahal ang benta nila sa yelo. We'll see. Kasi kapag nag-summer, grabe ang lakas ng yelo, boss. Lalo pa, yun. Oo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Boss, thank you. I'll see you in Mindoro. Yes, sir. Mali mo, makaroon ka ng ibang business. Okay. All naman. Marami ka future na kasi sa palok area. Basta sa akin, sir, hindi lang po tubig ang inalo ko, hindi lang yelo, hindi lang laundry. Marami pa tayong product. Kaya kapag gusto mo pang magnegosyo ng iba, marami pa rin tayong pwedeng pag-usapan. Sige po, maraming salamat po sa inyo at ingat po. So yun guys, dito na natapos ang ating transaction ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood and I hope may nakuha kayo o may natutunan kayo sa ating video ngayon at sa mga experiences ng mga customer na nagpunta dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So once again, this is Alfred Watermax nagsasabing be blessed and be a blessing to everyone. Splash!